Dapat pangalanan niya itong taong to, ibigay niya yung nalalaman niya at hindi lang siguro pangalanan kundi yung mga dokumentong merong nandoon yung pangalan nitong taong to, iilabas niya rin. Pangalanan na, iyan ang hamon ng ilang senador sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR kaugnay ng pagsisiwalat itong isa o manong dating miyembro ng gabinete ang sangkot sa iligal na pogo sa bansa. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, meron na siyang natatanggap na impormasyon kung sino ang tinutukoy na opisyal, ngunit tumanggi na muna ito magbigay ng pangalan. May idea ko pero hindi ko muna sasabihin dahil nga wala tayong concrete evidence o wala tayong konkretong dokumento. So mahirap magsalita muna ngayon. Para sa mambabatas, patunay ito na may galamay talaga ang mga pogo sa mga maimpluwensyang tao sa gobyerno. Nakikita naming pattern sa pogo na kumukuha sila ng mga taong may impluwensya para makakuha ng permit, maglakad ng papeles. Even kung matatandaan natin, inamin naman ni Dennis Cunanan na naging consultant siya doon. No? So si Dennis rin ay alam natin may mga koneksyon at may mga kaibigan din. So hindi bago na ang pogo kumukuha ng mga taong may impluwensya para tulungan sila sa kanilang papeles. At kung mayroong problema, makakatulong din sa kanila. Nang matanong kung posibleng palusot lang ito ng PAGCOR para lumihis ang atensyon, sagot ni Senator Gatchalian, possible rin yan. Matatandaan natin ito lahat ng mga na-read, mga na-approve ito, dati at ngayon. No? So hindi natin maaalis rin yung accountability ng PAGCOR. We will hold them to account. Tingin naman ni Senator Juan Edgardo Sonny Angara, lumalabas na gumagamit talaga ng pera ang mga nasa likod ng pogo. Siguro pakita yun na talagang gumagalaw ang salapi at kaya nakakakuha ng suporta dito sa mga dating opisyalis. Yun ang dapat bantayan talaga ng kahit sino mang regulator, maging sa police, sa PAGCOR, sa local governments. Sana wag magpa-impluensya. Para kay Senator Juan Miguel Mig Zubiri, dapat panagutin ang dating opisyal kapag napatunayang sangkot ito sa iligal na operasyon ng mga pogo. Mananagot yun dahil kung ex-cabinet member and you're pushing for illegal pogos, ibang usapan yun. Ibang usapan. So, let the acts fall where it may. As long as ma-prove talaga nila na sila talaga ay ang nagtulak nito mga illegal pogos na ito. Ipagpapatuloy ng Senado sa July 10 ang pagdinig kaugnay ng mga illegal na pogo sa bansa. Umaasa sa Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros na siyang nangunguna sa pagdinig na personal na dadalo si PAGCOR Chairman Alejandro Tenco para pangalanan mismo ang dating miyembro ng gabinete na sangkot umano sa illegal na pogo. Para sa senadora, kahit sino pa ang sinasabing sangkot na ex-cabinet official, hindi na dapat pag-ibahin ng PAGCOR ang mga legal na pogo sa illegal dahil ginagawa lamang itong panakip para sa scam hubs. Sa isang pahayag, iginiit din ni Senate President Francis Cheese Escudero na dapat isiwalat ng PAGCOR ang dating opisyal dahil kung hindi, sina Senators Hontiveros at Gatchalian ang magtatanggal ng maskara nito para alamin kung lumabag ito sa batas. Para rin kay Senator Joel Villanueva, hindi na dapat mag-ala-showbiz ang PAGCOR at mag-blind item dahil kailangan malaman ng taong bayan ang katotohanan at panagutin ang nasa likod ng illegal na pogo operation sa bansa. Naniniwala rin ng mambabatas na dapat nang tuluyang iban ang mga pogo sa bansa na pinasok na hindi lamang ang mga negosyo at gaming industry kundi pati na ang gobyerno para magkaroon ng protektor. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.